Magandang araw sa inyo mga ka-TLM. Welcome back sa ating serye Tama Legal Makadiyos, ang katotohanan ng Biblia sa ugaling Pilipino. Ngayon, nasa episode 16 na tayo at pag-uusapan natin ang isang napapanahong ugali, ang talino sa YouTube pero tamad sa aksyon. Aminin natin ang daling maging expert sa panahon ngayon, di ba? Isang search lang sa YouTube, alam mo na agad kung paano mag-bake ng cake, paano mag-ayos ng sirang gripo, o kahit paano mag-invest sa stock market. Ang dami nating natututunan, nakaka-empower ang pakiramdam na may access tayo sa ganito karaming kaalaman. Pindot ka lang, may tutorial na. Pindot ulit, may life hack na. Feeling natin, ang dami nating alam. Pero heto ang tanong. Lahat ba ng napanood natin, nagagamit natin sa totoong buhay, o hanggang add to playlist at watch later lang tayo? Minsan, mas marami pa tayong oras manood ng video kung paano mag-exercise kaysa sa mismong pag-e-exercise. O kaya, master na natin ang lahat ng teorya sa business, pero takot naman tayong magsimula kahit ng maliit na online store. Ito yung tinatawag na analysis paralysis. Sobrang daming impormasyon pero hindi makagalaw. Ano kaya ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sa Santiago Kabanata 1, versikulo 22 sinasabi, "Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa pakikinig lamang ng salita. Sa halip, isagawa ninyo ito." Malinaw na paalala, hindi sapat ang kaalaman lang. Ang tunay na halaga ng natututunan natin ay nasa pagsasabuhay nito. Para kang may hawak na mapa pero ayaw mong maglakad. Sayang lang ang mapa, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. Sa kulturang Pilipino may kasabihan tayong, ang kaalamang hindi ginagamit ay parang librong nakasara. Napakaganda nito. Ang YouTube ay isang dambuhalang library ng kaalaman. Pero kung puro browse lang tayo at hindi natin binubuksan at ginagamit ang mga libro na ito sa pamamagitan ng aksyon, nananatili lang itong palamuti sa ating isipan. Ang problema, nagkakaroon tayo ng false sense of accomplishment. Yun dahil nanood tayo ng video tungkol sa pagiging productive, pakiramdam natin naging productive na rin tayo kahit ang totoo. Isang oras na tayong nakaupo at nanonood lang. Ang kaalaman ay kapangyarihan, oo, pero kapag may kasamang aksyon. Hindi masamang manood at matuto. In fact, napakagandang tool ng teknolohiya para sa self-improvement. Ang hamon sa atin ay kung paano natin isasalin ang virtual na kaalaman sa totoong resulta. Subukan natin ito. Sa bawat tutorial na panoorin mo, mag-set ka ng maliit na goal. Kung nanood ka kung paano magluto ng adobo, subukan mo itong lutuin sa weekend. Kung nanood ka ng tips sa public speaking, i-practice mo sa harap ng salamin. Ang mahalaga ay, yung unang hakbang, gaano man kaliit, imir. Sabi nga sa Kawikaan Kabanata 14, versikulo 23, sa bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang pagsasalita lamang ay humahantong sa kahirapan. Ang pagsasalita dito ay pwedeng ihalin tulad sa panonood lang. Ang pagsisikap, ang tunay na aksyon. Hindi natin kailangang maging perpekto agad. Hindi porket napanood mo sa YouTube na ang galing-galing ng chef, dapat ganun din ang kalabasan ng luto mo sa unang subok. Ang importante ay sinubukan mo. Sa bawat pagsubok, may natututunan tayo na hindi kayang ituro ng kahit anong video. Kaya, mga ka-TLM, gamitin natin ang YouTube at iba pang platforms para lumago, hindi para tumamad. Maging matalino tayo sa pagkuha ng impormasyon at maging masipag sa paggawa ng aksyon. Tandaan, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ganon din ang kaalaman na walang aksyon. Salamat sa pagsama ninyo sa episode na ito. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang talakayang tama, legal at makadiyos. Hanggang sa susunod na episode.